Sa oras po na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagpakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakahalaga po ang patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Pero minsan, bakit kaya may mga Kristiyano na tumitigil? Bakit may mga mananampalatayang totoo niyan ilang beses na nagpasalamat sa pulpito, pero nawawala? Ang iba pa nga po dyan, may magandang patotoo, pero hindi nakapagpatuloy. Nakakalungkot, mga minamahal. Pero ngayong umaga, gusto ko pong dalhin sa inyo ang isa sa mahalagang elemento ng pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe na pinamagatang pagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos. In English, striving in serving God. Sino po dito mga kapatid na nagsusumikap? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Si Apostol Pablo ay mayroon pong magandang mensahe mga kapatid sa oras po na ito. In the book of Romans, chapter 12:11, the Bible said, huwag kayong maging tamad sa inyong pagsisikap, kundi maging masigasig sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ang kalaban po ng pagsusumikap ay katamaran. Makikita po natin, halos lahat po ng umasenso sa buhay ay masikap na tao. Pero tandaan po natin na sa pagsusumikap, kung wala ang Diyos, maaari pong magbunga ito ng kapalaluan, kahambugan, pagmamalaki. Kaya kinakailangan po ang pagsusumikap, lagi po nakabase sa kalooban ng Panginoon. Dahil imbes na sa kabila, mga kapatid, ng yung pagsusumikap ay mapapurihan ng Panginoon. Naging tanyag ka dahil nagkaroon ka ng kayamanan. Di ba? Naging successful ang iyong career. Naging magandang takbo ng iyong negosyo, ng iyong trabaho. Ang problema nga lang, nakakalimot ka na sa Panginoon, maaaring mga kapatid sabihin mong tagumpay ka, yan po ay sa mundo. Pero sa harapan ng Diyos, wala po mga kapatid na tagumpay, kundi ang ating po mga minamahal, lalo't higit, ang tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon ng tuwiran sapagkat yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. The Bible said, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano ang mapapakinabangan ng tao makamtan niya man ang buong mundo, ngunit mawala naman ang kanyang kaisa-isang kaluluwa? Maaari mga kapatid, may mga kabataan na nagsumikap, nagtapos ng pag-aaral kahit hirap sa buhay. Maaaring nakakuha ka ng trabaho, pero para sa akin, kulang pa rin, mga kapatid. Kung wala ang Diyos, Hallelujah. Hallelujah. Maaaring mga minamahal na nagsimula ka sa negosyo, na maliit na negosyo, at ngayon lumago. Pero nung lumago ang negosyo, wala ka ng panahon sa Diyos. Hindi ko pa rin yun maituturing na tunay na tagumpay. Sapagkat kahit anong tanyag o katanyagan ang ating pong naranasan sa mundo pong ito, ano man ang ating napundar sa mundo pong ito, sa ngalan po ng kamatayan, ay ating po iyang maiiwan. Kaya po, kung titingnan natin ang pagsusumikap ay dapat po papuntang espiritual na bagay. Dahil ang lahat ng pagsusumikap, lalo't higit sa paglilingkod sa Diyos, ay eternal. Pagpawalang hanggan po yan, mga kapatid. Subalit, mga minamahal, ang ating pagsusumikap dito sa mundo ay pansamantala lamang yan, mga minamahal. Salamat po talaga sa Diyos. Kami po, mga kapatid, dinaanan din naman kami ng problema sa aming pamilya. Nagsumikap din po ang aming magulang para po kami makatapos. Nagsumikap po ang aking kapatid, si Brother Ruel, para matulungan kami, para po kami makapagtapos ng pag-aaral. Striving po yun, pagsusumikap po yun. Sinamahan din po namin, mga kapatid, hindi lang dapat mga minamahal ang magulang na nagsusumikap, kundi lalo tigit din ang mga anak.
Hindi lamang ang pastor ang nagsusumikap, kundi dapat din ang mga miyembro. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakita mo po mga kapatid, sa pagsusumikap namin sa paglilingkod, ito po'y patutuon lamang. Ang amin po kapatid, si Brother Well, lahat ng pamilya, naglilingkod sa Diyos. Praise Ito God. po ay gawa ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Biyaya ito ng Panginoon. Kanina yung umawit po sa Sala. Hallelujah. Ako po naging pastor. Nasa kabataan ko, walang alam niya ni Sister Jenny. Hindi po ako tumigil. At huwag niyong sabihin, hindi ko rin po naranasan na nabaranasan. Amen. Mga anak ko rin po naglilingkod sa Diyos. Maging sila Sister Rose, Brother Unyo, lahat po sila, mga kapatid. Yan ang bunga ng pagsusumikap. Ang word kasing pagsusumikap, mga kapatid, ay dapat hindi ka tumitigil. Ang isang magsasaka, kahit po sila po ay nagtanim at dinaanan ng bagyo at walang naan, hindi po pwede tumigil. Amen. Hindi sila. Praise God. Ang mangingisda, kahit hindi sila makahuli, lang, hindi pwede nilang sabihin walang kwenta pagkatapos. Dahil maaaring sa sunod, baka sobra pa sa inaasahan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sama na sa panampas sa Panginoon. Nagsisimula po ang ating paglilingkod sa pagtawag ng Panginoon. Lahat tayo dito tinawag ng Diyos kung bakit tayo po ay narito sa lugar na ito. Pero iba po ang usapan kung nagpapatuloy ka at nagsusumikap ka sa paglilingkod sa Diyos. Dahil katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, pag ikaw ay tamad at walang pakialam, hindi ka tatagal. Yes. Ang isang bagay lang na nakita ko sa nagsusumikap, lalo higit sa paglilingkod sa Diyos, inaawat ng Lord ang kanyang pananampalataya. Amen. Na kahit anong pagsubok ang dumating, nagpapatuloy at kayang itaas ang pangalan upang purihin ang Diyos sa anong sitwasyon ng buhay. Ano po ang tawag po dyan? Hamon. May hamon po sa paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi palaging madali. Amen. Yes. May pagsubok. May mga hadlang. Ngunit kung ikaw ay nagsusumikap, alam yan ng Diyos. Amen. Nakikita ka ng Panginoon, nagbibigyan ka ng lakas. Kaya sabi sa Book of Matthew, chapter 5, 11 to 12, mapapalad kayo kung kayo'y inaalipusta, pinag-uusig at pinaparatangan ng masama dahil sa akin. Tingnan po ninyo mga kapatid. Maraming inuusig na hindi na nagpapatuloy. Inaalipusta na hindi na nakakapagpatuloy. Pero mga kapatid, sa sandaling nagsusumikap ang isang mananampalataya dahil sa pangalan ng ating Panginoon, mapalad ka. Mapalad ka! Hallelujah. Praise God. Kakampi mo ang Panginoon. Kaya nga, ayon kay Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 4:8-9, sabi ni Pablo, kami nahihirapan. Kaya nga po, lagi ko po tinitingnan, Pastor, ang paglilingkod nila Pablo. Kasi sa aking buhay, minsan yung kahirapan, minsan nagsisilbi rin yan na parang, mahirap din talaga kahit Kristiyano ka na. Minsan naiisip po natin yan. Pero pag tinitingnan ko si Apostol Pablo, sabi niya, kahit kami nahihirapan sa iba't ibang paraan, ngunit hindi nagigiba. Yun! Ibig sabihin mga kapatid, kahit pala nahihirapan tayo kung nagsusumikap tayo, hindi tayo magigiba, hindi tayo pwedeng pahintuin, dahil alam po natin na tayo po ay gagabayan ng Panginoon, tayo po ay iingatan ng Panginoon. Nalilito, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Sino po sa atin dito ang hindi nakaranas mga kapatid at kahit papaano nag-isip rin, magpahinga naman muna kaya ako. Saka na lang muna kaya.
Pero ang salitang pagsusumikap, mga kapatid, ay pagpapatuloy kahit may malaking problema na dumating sa iyong buhay. After all, mga kapatid, ang problema po niyan ay hindi po yan mananatili kung ikaw ay patuloy na mananangan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Pangako yan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya nga kanina sa Sunday School, nabanggit din po yan, mga kapatid. Dista Raquel, hallelujah, na kahit kulang man si Moises, mga minamahal. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moises, sino ba ang nagbigay sa iyo ng kakayanan? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng labi? Walang iba kundi ang Diyos ng salita. Praise God. Hallelujah. Huwag po tayong tumigil. Lahat po tayo magsumikap sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sapagkat wala pong ibang pupuntahan ng pagsusumikap kundi sa tagumpay. Tandaan niyo po yan. Once you stop striving, then opportunities will stop. Amen. Amen. Praise God. At nakita ko po yan sa buhay ko. Young people, nagsimula ako maglingkod, high school. I did not give up. Maraming hamon sa kabataan pero hindi ako tumigil. Tumigil ako ng 2 taon sa pag-aaral. Dahil mahirap ang buhay. Pero nagpatuloy. Lalo't higit sa Diyos. Ang totoo niyan, sinabi ko na sa sarili ko na kontento na ako. Makita ko mga kapatid ko na tapos totoo niyan, brother. Masaya ako. Hindi ko alam kung anong klaseng energy ang binigay sa akin ng Panginoon. Kung bakit masaya ako that time na naglilingkod sa Panginoon. Grabe mga kapatid. Yun po pala mga minamahal. Ay mayroon po ang plano, may plano ang Diyos sa akin. At nakita ko na sa paglilingkod sa Diyos ay mayroon pong malaking gantimpala. Palagpakan natin ang Panginoon. Hindi lamang po hamon ang ating pong nararanasan sa paglilingkod sa Diyos, kundi gantimpala. May gantimpala sa masikap na paglilingkod. May gantimpala ang mga masikap na naglilingkod sa Diyos. Kahit dito sa mundo, mga kapatid, ang nakita kong mga nagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos, inaangat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa mga pastors. Pastor, dito nakita ko ang mga anak na naglilingkod sa Diyos, hindi pinababayaan ng Panginoon. Praise God. Oo. Talampakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At lalo digit sa akin, walang pwedeng ipantay sa reward ng Panginoon doon sa pangako ng Diyos na eternal life. Hindi po pwedeng makapatid na kumbaga pantayan yan. The eternal life, everlasting life with Christ. Yan po ang malaking gantimpala na ipinangako ng Panginoon. Kaya ang advice ni Apostle Paul ay ito. In the book of Galatians 6:9, maliwanag, huwag tayong maghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag! Ang problema ngayon, yung mabuti na ang binibitiwan. At yung hindi na gaanong mahalaga, yun ang hinahawak. Saan tayo papunta pag ganyan? Sabi ng Apostol Pablo, huwag tayo maghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon. O, dito po tayo nagkakaroon ng test of faith. Yung siya tawag na takdang panahon. Ito yung proper time. Hallelujah! Because you know, the Bible said, in everything there is a season. Lahat ng bagay mayroong panahon. Yung takdang panahon na yun, pag yan po mga kapatid, nangyari na sa buhay mo, walang pwedeng makahadlang sa plano ng Diyos. If the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pinatakan natin ng Panginoon. Saan nangyari yan? Sa pagsusumikap mga kapatid. Hallelujah! Yung tipong kahit maulan, mga nanay, alam mong Sunday service, pupunta ka sa church. Amen. Kahit malakas ang alon, hindi mo iniisip. Nung maaari mangyari, kundi ang iniisip mo, dapat mapaglingkuran mo ang Panginoon, kaya nasa church ka. Nakikita yan ang ating mahal na Panginoon. Nakikita ang pagsusumikap mo. Hindi ka
ito pababayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung alam mo kahit minsan walang-wala ka na, pero sinasabi mo, God will provide. Nandun ka pa rin lagi sa church. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, nakita ko ito na talagang mayroong epekto pag ikaw ay naging mabuting katiwala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Naalala po ninyo ang Mateo 25:21 na kung saan mayroon pong isang alipin na iniwanan ng talento ng Panginoon. Pinalago niya yon. Ipinagkatiwala yun ng Diyos, nagsumika po siya. Yung 5 talento naging 10, yung 2 naging 4. Pagsusumika po yun. Gusto natin lumago tayo sa paglilingkod sa Diyos. Gusto natin mga kapatid na madagdagan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Gusto natin madagdagan ang ating kaalaman sa paglilingkod sa Diyos. Pagsusumika po yun. Ang isang bagay po na hindi gumagalaw, mamamatay. Ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, nakita tayo na nagpapatuloy, lalo tigit sa paglilingkod sa Panginoon. May trabaho ka, maging masipag ka sa trabaho, sapagkat iyan ay daluyan ng pagpapala. Amen. Binigyan ka na ng trabaho ng Panginoon, pero tamad ka pa rin, wala ang trabaho mo. Yung opportunity ng promotion, nawawala. Pero pag nagsusumikap ka, wala mang nakakakita, pero nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Time will come, you will be promoted. You will be blessed by God. Hallelujah. That is the formula of God. Glory to the living God. Kaya nga, mga minamahal, yung nakita ng hari po na ito, pagbalik niya doon sa alipin, mahal na hari, yung 5, naging 10. Mahal na hari, yung 2, naging 4. Hindi ko na pabanggitin yung may 1 talento. Ang gusto kong banggitin dito, yung appreciation ko. Doon sa nagsumikap at lumago. Purihin ang Diyos. Amen. Because, look at these words. Grabe ang commendation. Grabe ang appreciation ng hari. You know, pag na-appreciate tayo ng Diyos, maniwala na sa atin. Ang kasunod po niya talagang lesson. Sabi ng hari, mabuti at tapat na alipin. Why? Nagsumika. Mabuti at tapat na alipin, halika, makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kasama siya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, naalala ko talaga nung panahon na young people ako pag niyayaya ako sa Bible study. Grabe kong naalala ko yun. Siguro nakikita naman yan mga pastor kahit hindi pa po ako sa church po na ito. Dahil that time, nasa iba pa po ang church, na ako'y YP. Siguro nakikita nila na very willing si Brother Romel. Brother Romel, may Bible study tayo sa ganito. Sama ka. Sumasama po ako. Sabi, kaya nga, pag naalala ko po yun. Sabi ko, Lord, ano ang ililagay mo sa puso ko para na-appreciate ko ang spiritual na bagay. Para maging masaya ako sa spiritual na bagay. Kasi parang ang hirap ipaalam sa mga kabataan ngayon na nasaya sa pag-ibig sa Diyos. Na mayroong bunga ang pagsusumikap. Yun noon mga kapatid, kaya natuto ako mag-gitara. Natuto ko ako mag-keyboard. Halos lahat ng instrument natutunan ko, pero hindi naman magaling. Pero marunong lang akong gumana. Natuto ako kumanta. So, yan. Dati ang binigay sa akin ang opportunity ng Panginoon.
Hindi ko alam, dadalhin ako ng Diyos sa mas mataas po na level ng paglilingkod. Bakit? Talagang nagsumika po ako makapaglingkod sa Panginoon. Totoo po yan. Siguro, ewan ko lang kung may maalala ang aking kapatid ni si Brother Ruben na nakita nilang tumigil po ako. Hanggang sa magkaasawa po ako. May anak na po ako ngayon. Patuloy akong nagsusumikap. Ngayon ang tanong, paano magsimikap sa paglilingkod? Ayan yan sabi na po sa Pablo, sa 4:13 ng Pilipos. Lahat ng bagay ay kaya kong gawin. Amen. Gusto kong bigyan ng emphasis yung kaya kong gawin. Everybody say amen! Amen! Hindi naman ito yung parang Superman ka, Wonder Woman ang dating. Hindi po. Dahil sa pamamagitan ni Kristo. See? Napakaganda. Na siyang nagpapalakas sa akin, sabi ng Apostol Pablo. Ako in-interpret ko po ito as tapang, courage. Kasi may mga Kristiyano na hindi pa nga nasubukan, ayaw na. Hindi ka nun. Hindi ka pa nga nagsimula, hindi ka na kaagad. Magsisimula, ayaw mo na agad. Kailangan po ng tapang sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat matapang ka. Hallelujah! Sapagkat nakita ko noon sa lumang tipan, yan sina Moises, Joshua. Alam po ninyo yung pagpalit ng leadership from Moses to Joshua, ang topic doon ay about courage. Sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, magpakatapang ka, wala na si Moises. Mga kapatid dito sa Karamuan at sa lahat ng nanonood, napakahalaga ng tapang natin sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang pamumuhay Kristiyano ay labanan. Labanan po sa gawa ng kaaway, sa hatak ng mundo, na kinakailangan kung patuloy tayong tumayo dahil alam natin na kakampi natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Don't forget, sa pagsusumikap, dapat matapang ka. Another, in the book of Hebrews, mga kapatid, hallelujah, yan, lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hallelujah. Sa book of Hebrews 12:1 and 2, ganda rin, mga kapatid, itakwil natin ang bawat pabigat at ang kasalanang pumipigil sa atin, tumingin tayo kay Jesus, ang nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Nakita ko ito sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagsusumikap natin sa paglilingkod sa Panginoon, dapat matanggal ang pabigat. Kahit gaano mo kagaling, pag mabigat ang iyong buhay, hindi ka magtatagumpay. This is pagsisisi. Kung nagkukulang tayo sa Lord, magsisi tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Napakahalaga po yan sa pagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi po pwede talaga, mga kapatid, na may bit-bit ka, na daladalang mga kasalanan habang ikaw ay nagsusumikap na makapaglingkod sa Panginoon. Ayaw ng Lord, mga kapatid, na tayo nagpapatuloy sa kasalanan habang tayo ay naglilingkod. Mahirap tumingin sa Panginoon ang diretsyo kung may tinatago tayong kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal. Tandaan mo yan, kapatid. Tandaan natin yan lahat, mga minamahal. Napakahalaga sa paglilingkod at pagsusumikap. Tayo po ay nagkakaroon ng kabanalan sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay lumalayo sa kasalanan. Napakahalaga po yan. Another sa 1 Corinthians 15:58, kaya't magpakatibay kayo, mga kapatid, huwag matitinag, palaging sumagana sa gawaing ukol sa Panginoon. Dapat matibay ka. Sa pagsusumikap, dapat hindi ka kaagad nabubuwal, kapatid. Hallelujah. Kinakailangan ikaw ay nakatayo. Paano nakakatayo ang isang puno? Dahil sa malalim ang kanyang ugat. Yun ang gusto ng Panginoon. Lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Lumalim ang ating ugat. Lumalim mga kapatid ang salita ng Diyos sa ating pagbiling sa Diyos. Dahil meron talagang dumarating na mga pagsubok.
Kaya kung tayo po, mga minamahal, ay nagsusumikap, dapat malalim ang ating pagkaunawa sa ating pagiging mananampalataya. Dahil kahit marami ka nang nagawa sa Panginoon, marami dahil magaling kang kumanta, dahil magaling kang magsalita, pero hindi ka lumalalim, mga kapatid, doon sa tunay na layunin ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay nakadepende lamang marahil sa iyong sariling talento at kakayanan. Hindi ka magtatagal dahil ang alam ko, sa pagsusumikap, kailangan mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa ating paglilingkod, mga kapatid, at siya ang gagawang makapangyarihan. Hallelujah. Kung wala ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kailangan ng pagtitiwala sa Diyos, ang pagtanggal sa hadlang, at patuloy na pagsusumikap na mayroong malalim na pananampalataya. Now, may mga ilan po na mga halimbawa ng pagsusumikap, mga kapatid, sa paglilingkod. Hallelujah. Kanina may nabanggit ng mga tao si Sister Ken. Pero bibigyan ko po kayo ng ilan. Una, si Nehemiah. Sino po nakakaalam sa buhay ni Nehemiah? Amen. Sino po si Nehemiah? Governor. Ano po ang kanyang ginawa? Boy. Alam niyo, mga kapatid, si Nehemiah ay nagsumikap para matayo ang pader. Look at this. Ang pader po kasi noon sa Jerusalem ay napakahalaga. Literal na pader po yan. Noon, pag mayroong kaharian, dapat may pader. Bakit? Sapagkat ang pader na yan ang siyang magiging kanilang sanggalan, kumbaga, protection sa mga anumang bagay na problema o mga labanan na papasok sa kaharian. Pader. Nabuwag po yun nang sakupan po sila ng Babylonia. Nung mabuwag po yun, nawasak. Naalala po ninyo na sila Shadrach, Meshach, Abednego, yan sila Daniel, sila po ay naging alipin sa istorya ng mga Hudyo. Pero dumating po ang taon na pinayagan na lumipat from Babylonia, nasakop na talo ng Persia ang Babylonia. During that time, Persia na po. At during that time, si Nehemiah po, mga kapatid, ang isa sa mga ginamit ng Panginoon para makabalik sa Jerusalem. Nung sila po ay makabalik, ang problema nila, giba ang pader. Kung kayo po ba, mga kapatid, ay nakakakita ng giba sa pananampalataya, anong ginagawa niyo? Hallelujah. Restore. Dapat ma-restore. Kailangan ng pagsusumikap sa restoration. Dahil hindi madali po ang naranasan ni Nehemiah. Mga kapatid, si Nehemiah po ay nagpakita ng matinding pagsusumikap na muling maitayo ang pader ng Jerusalem sa kabila ng pagsubok, pandilibak ng mga kaaway. Talagang minamaliit sila ni Nehemiah. Totoo niya, pag binasa po ninyo, ang dami pong discouragement na naranasan sa Nehemiah. Pero naon ninyo, sinimulan ni Nehemiah, itinayo niya po, mga kapatid, ang lugar na iyon, ang pader na iyon, at nakita po natin talagang nagtagumpay si Nehemiah. Talaga pong naibalik, mga kapatid, ang pader po na ito. Kaya kung tayo po ay may mga pagsubok sa buhay, kung tayo po ay magsusumikap, minsan nawasak din, marahil nawawasak din ang ating pananampalataya dahil sa mga pagsubok. Mga kapatid, magsumikap na tayo dahil hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Itatayo niya ulit tayo, mga kapatid, kung tayo nalugmo. Basta lang ang importante, makita talaga ang ating pagpupursige, mga kapatid, sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, makita tayong nakatayo at patuloy na ginagamit ang ating mahal na Panginoon sa kanyang iglesia, mga kapatid. Hallelujah. Hindi madali ang ginawa ni Nehemiah. Nehemiah encouraged the people of God, the Israelites, to join with him para maitayo ang pader na ito, mga minamahal. Hindi naging madali. Pero bilang isang mga kapatid na nagsusumikap na leader ng ating mahal na Panginoon, hindi siya tumigil. In-encourage niya na kaya natin ito, kaya natin ito. May tatayo natin ang pader. Katulad din sa church, huwag tayong maging negatibo. Sabihin natin kahit may nakikita tayo, mga kapatid, na nanlulupay-pay, nanghihina, hindi na makadalo sa church. Pero sabihin natin, kaya natin ito, kapatid, magpatuloy tayo dahil may Diyos na tutulong sa ating pag-ibig. Hallelujah.
Another si Jose, mga kapatid. Alam naman natin si Jose kung paano nagsumikap sa kabila ng pagsubok sa buhay. Naalala ninyo si Jose, tinakwil, pinagbili ng mga kapatid, ikinulong, pero sa kabila ng mga problema na kanyang naranasan, nagsumikap si Jose at siya po ay naging gobernador. Look at that. Amen. Praise God. Yan po yun, mga kapatid. Iawag po tayo mga minamahal na nakatayo lang. Galaw. Gumalaw ka. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Huwag ka masyadong busy sa TikTok, busy sa reels, sa mga Facebook. Ay, magdudulot po yan mga kapatid ng kapisan sa buhay. Hindi mo dyan makukuha ang tunay na kasiyahan. Hallelujah. Hanapin mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon sa Diyos. Yan po. Nakita ko po yan mga kapatid. Si Jose nagsumikap, mga minamahal. Hindi naging madali dahil ang naging ang problema mga kapatid niya pa sa laman. Pero nagsumikap si Jose. Glory to God. At nakita na lang mga minamahal ng mga kapatid na isa lang. Gobernador ng Ehipto. Tingnan po ninyo ang ginawa ng Panginoon. Pagsusumikap. Hallelujah. In the book of Genesis 39:2-3, sabi po ng Biblia, at ang Panginoon ay sumakay Jose at siya'y naging matagumpay. Nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya. Grabe mga kapatid ito. Talagang hindi hinayaan ni Jose na siya po ay mawalay sa presensya ng Panginoon. Kahit na nasa kulungan na si Jose. Talagang nananalangin pa rin si Jose. Nagtitiwala pa rin si Jose sa Panginoon. Nakita ko talaga yon sa buhay ng isang tao pong ito kung bakit po siya talaga nagtagumpay. Kaya dapat pag mayroon po tayong pagsubok sa anuman mga sitwasyon ng buhay po natin, katulad ni Jose, kumapit tayo, magsumika pa rin tayo, dalhin pa rin natin ang ating sarili sa Bible study. Hallelujah! Kung ano ang kinakailangan na gawin natin personal, na dapat lumago ang ating pananampalataya. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka. Hallelujah! Tanungin mo si Pastor, Pastor, may Bible study pa. Mayroon bang gawain? Hallelujah. Gusto ko, Pastor, na sumama, sumuporta. Pagsusumika po yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po pwede mga minamahal na wala lang sa atin ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang definition ng pagsusumika. Praise God. Hallelujah. Hindi po pwedeng natutulog tayo. Samantala ng mga kapatiran ay nagpupuri na sa Panginoon. Nasaan ang pagsusumika? Hallelujah. Praise God. Kaya si Jose, sa kabila ng pagiging alipin, sa kabila ng pagkakakulong ni Jose, nagpatuloy siya, nagsumikap at nagmunga ng pagpapala ang kanyang pagpapagal. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya dito sa Church ng Karamuan, kung hindi tayo gagalaw, sa Church ng CCFF, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magsusumikap, ano ang nakikita natin sa unahan? Mga kapatid, hindi lang kay Pastor Romel ito, kundi sa lahat ng tinawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi nyo ba nakikita na someday pag tayo po ay tumanda na mayroon tayong maiiwan na isang pananampalataya sa ating mga anak na establisado na walang iba kundi mga kapatid ang pundasyon ay ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Nagsumikap tayo. Hallelujah. Hindi lamang po yan mga minamahal, maging si Pablo. Kilala natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay nagsumikap para mapalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon. Kamatayan man ang kapalit. Hindi po si Pablo tumigil. Hindi talaga tumigil si Pablo. Kaya kung titignan po natin sa kanya pong kawakasan ng buhay, nakita ko ang tagumpay nasa kanya. Hindi man maganda ang kanyang kamatayan, pero ang bunga ng kanyang kamatayan ay mayroong malaking pakinabang. Inabot po tayo ng ebanghelyo na ito ng Apostol Pablo. Sabi po sa unang Korinto 15:10, ngunit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y naging ganito, at ang kanyang biyaya sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan, kundi ako'y nagpagal ng higit kaysa sa kanilang lahat. Ako'y nagpagal ng higit sa kanilang lahat. Ako'y nagpagal ng higit. Praise God. Kaya hindi nyo lang alam kahit sa mga estudyante, bakit nag-first honor yung estudyante niyan? Bakit maganda ang kanyang grade? Because nagsusumikap ang estudyante niyan.
Bakit ganyan ang pananampalataya ng taong yan? Bakit laging nasa church yan? Bakit mas impact sa church yan? Bakit pinagpapala ng Lord yan? Mas ikaw. Hallelujah. Praise God. Ito gusto kong i-share sa ating lahat, maging sa lahat ng nanonood ngayon. Napakahalaga po, mga minamahal, ang ating pag-strive para po maabot natin ang ipinapaabot ng ating mahal na Panginoon. Si Pablo, hindi lamang sa panahon niya nagkaroon ng bunga ang kanyang pagsusumikap. Lahat ng mga hentil sa buong mundo, kasama ang Karomuan Church, kasama ang buong CCFL, ay naging recipient ng pagsusumikap ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa malakas na malakpak, napakalaking contribution ni Paul sa kaligtasan natin. Praise God. Hallelujah. Kaya nga kung isang tatay nagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos, it will, kumbaga, flow. Hallelujah. Dadaloy ito sa family. Amen. Amen. Isang nanay nagsusumikap sa Panginoon, dadaloy ito. Huwag na tayong lumayo. Si mama naman ang unang nakakilala sa amin eh. Pero noon kahit gabing-gabi na, ayaw ko pang sumamba, ayaw ko pang sumama kay mama. Lagi ko akong pinipilit. Pero hindi tumigil si Mama Elsa at that time. Gabi na, may Bible study pa. Ganyan. Isang nanay na nagsumikap sa paglilingkod sa Diyos at ang lahat ng kanyang mga anak nakakilala sa ating mahal na Panginoon. May bunga ang pagsusumikap. Huwag niyo po mga kapatid sukatin agad ang pagsusumikap doon sa panahon na gusto mo. Hindi. Sa pagsusumikap, dapat hindi ka nagmamadali. Amen. Sa pagsusumikap, nagtitiwala ka kahit malayo pa. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi sa Colossus 3:23, napakaganda. Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Yun po pala mga kapatid. Kung tayo po ay patuloy na nagsusumikap, mga minamahal, dapat buong puso at hindi ito, mga kapatid, pakitang tao. Ito'y para sa Panginoon. Dapat para sa Diyos talaga ito. Kaya ang pagsusumikap natin, nakikita po yan ng Panginoon. Ang inyong ministry, music, ministry, drummer ka, song leader dito, hallelujah, keyboard player, kita yan ng Panginoon. Amen. Ang gusto lang ng Lord, gawin nyo yan para sa Panginoon. Amen. Amen. Praise Wala pa God. ba natin ang Lord? Para sa Panginoon. Umatin ka sa church, pagtingin mo ay, wala si ano, ay lungkot-lungkot ka din, wala yung medyo kabanding mo sa church. Imbis na matuwa ka dahil nasa church ka, nalulungkot ka dahil may hinahanap ka. Nasa church ka dahil gusto mong hanapin ang Diyos. Amen. Dahil gusto mong makaliit ang Panginoon. Nagsusumikap ka dahil gusto mong makasama ang Panginoon o makapiling ang Panginoon sa kanyang presensya. Kaya nga kahit mga kapatid sa church, dumating po sa punto rin, naalala ko ng Pastor Bali, na talagang pag Sunday service, minsan may mga kapatid na nawala, pastor. Minsan talaga affected ang isang pastor niya. Nagpupuri sa Panginoon, wala yung ini-expect mong mga kapatid na dapat nandoon. Hallelujah. Pero, hindi mo kinakailangan hanapin sila. Hallelujah. Sa panahon na talagang kinakailangan mo ang tulong ng ating Diyos, na ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng lakas. Hallelujah. Ang point ko doon ng minamahal, during Sunday worship, kung sino ang nandyan, mga kapatid, pasalamatan mo na ang Panginoon dahil yung mga tao po na yun ay nagsusumika para mapapurihan ang Panginoon. And after ng service, paglabas mo, alamin mo na kung nasaan sila, Pastor. Bisitahin mo na sila. Pagsusumika ng mga manggagawa. Minsan nakaka-apekto talaga ang pagpupuri na wala sila. Amen. Gusto ko, tama po. Minsan, naisip ko,
Napupuri ka na saan kaya? Darating kayo. Pag mulat mo ng mata, pag pulis mo, wala pa rin sila. Sometimes affected ka. Huwag mo nang hanapin, dahil ang hanapin mo na talaga na ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At siya magbibigay sa atin ang lakas upang patuloy mga kapatid na hanapin ang mga nawawala. Dahil kung mismo ikaw ay mawawalan ng lakas, ay ikaw ay hindi makakapagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So let's pray for them. Hallelujah. At kung tayo po mga kapatid ay nasa church, sa ating katabi, pasalamatan mo, sis, brother, salamat at nakarating ka. Sapagkat sila ay nagsusumikap sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Kaya sa lahat ng nanonood ngayon, patuloy tayong magsumikap na makiisa sa gawain ng Panginoon. Minsan may kahirapan, pero sa ngalan ng paglilingkod, dapat po may panahon talaga tayo sa ating Diyos na buhay. Kaya sa ating po mga minamahal na pagtatapos, sabi ng Biblia, manatili kayong masigasig, tapat at masaya sa paglilingkod sa Diyos, dahil lahat ng ating ginawa para sa Kanya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Malakas ang kalaksakan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, patuloy tayong lahat na magsumikap para maabot po natin ang ipinaaabot ng Panginoon sa ating mga buhay. Anumang ministeryo ipinagkaloob sa atin ng Diyos, magpatuloy tayong lahat. Sa lahat ng mga members sa church, ang inyong presensya, hindi man kayo nakakatayo sa pulpito, pero ang inyong presence sa loob ng church ay malaking bagay para ang church ay patuloy na maging malakas. Amen. Hallelujah. To God be the highest glory. Patayo po tayong lahat sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Kayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng iyong mensahe, Panginoon. Nawa magpatuloy kami, Panginoon, na maglingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, ikaw po ang aming kailangan. Dahil alam namin, O Diyos, sa galang aming kapos po kami. Lord, sa iyo kami nagtitiwala, O God, sapagkat ikaw ang Panginoon na kaya magbigay ng aming mga pangangailangan. Lord, sa lahat ng nanonood ngayon, pagpalain mo na, O Diyos, na O Diyos, ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila din ng kalakasan para makapagpatuloy. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan, sa lahat ng mayroong karamdaman, sa lahat ng nanghihina ng lulupaypay. Bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. Sa lahat ng nangangailangan ng trabaho, bigyan mo ng trabaho, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na minsan pa, O Diyos, ay nawawala sa paglilingkod, Lord, ibalik mo po sila. Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala. Bigyan mo kami ng puso masikap sa paglilingkod hanggang sa iyong pagpabalik. Lord, bless mo ang Karamuan Church, Panginoon, sa pangunan ng aming Pastor Bati. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, salamat din sa aming family. Pagpalain mo rin, O God, ang pamilya namin, O God, nakasama namin si Brother Ruel at ang buong family. Thank you so much, O God, for your blessing today. And to you alone, Lord, we give back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Let us declare the power of the Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi ko aalisin sa aking bibig. Bubulayin ko araw at gabi upang masunod ang nakasulat dito. Kung magkakayo ay giginhawa ang aking lakad at magtatamo ng tagumpay. Hallelujah. Parapangan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Magkamayon po tayo mga kapatid. Glory to the living God. Hallelujah. I-bless po natin ang ating mga kapatid.